pangalan po ng pelikula, maaari niyo pong panoorin, Hari ng Selda. Sampalin ko siya sa publiko. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Dahil ako po ay pinapapatay ni dating Pangulong Duterte. Eh, kung pinapatay kita, bakit buhay ka pa ngayon? Am I that stupid? English yan. Ang Tagalog niyan is ganun ako gagago. Ako po ay marunong mag-English. Baka mas marunong pa ako sa kanya mag-English. It is unfortunate that drug-related crimes are on the rise again. Every day you can read about children being raped, people getting killed and robbed, and just recently a drug den was raided within the Malacañang complex. We saw the biggest voluntary surrender of more than 1 million drug users and personalities, which is a feat that has never been seen in the country's history. 1.6 million po ang sumurrender. First 6 months po ito. Kulang na kulang nga po yung mga lugar, no, kung saan sila magsusurrender. Nagkulang po ang mga preso dahil sa dami po ng nagsurrender. Nagsurrender po sila dahil sa paniniwala nila na seryoso po ang war against drugs ni Pangulong Duterte. Ako po'y nakulong. Ako po'y nabuhay kasama ang mga kriminal sa Pilipinas. At kilala ko po ang underworld. Napag-usapan po natin ang mga biktima ng sinasabing war on drugs, pero hindi po natin napag-usapan ang mga biktima ng mga durugista. Kung paano pinapatay ang kanilang mga anak, pinapatay ang kanilang mga asawa, pinapatay ang kanilang kapitbahay. Kung paano po sa loob mismo ng Bilibid, kung saan po ako nakulong ng 3 taon at ginawa ko pang pelikula ito. Ang pangalan po ng pelikula, maaari niyo pong panoorin, Hari ng Selda. Dito po ay binunyag ko na sa loob mismo ng Bilibid ay nagluluto ng shabu. 1998 po yun. Kung bibilangin po natin yung taon na yun hanggang sa dumating ang Iron Man, ilang taon po yun. Ganun po kahaba ang mga panahon na namayani at talagang naghahari ang mga drug pusher sa Bilibid. Na nung sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, masasabi ko na po na natakot ang mga kriminal. Wala pa po siyang ginagawa. Doon lang sa commercial niya na last Christmas yun na to, natakot na ho ang napakaraming kriminal. Alam ninyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung napapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Ang hinahangaan po naming pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, PRRD, Digong, Mayor. Drugs will destroy the Filipino. It will destroy my country. Kind of thinking of what kind of thinking that Mr. Chair? It's the right thinking. I don't believe in you. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? I'm asking the ICC to hurry up. This issue has been left hanging for so many years. Matagal man, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. Am I that stupid? English yan. Ang Tagalog niyan is ganun ako gagago. Abogado ako, fiscal ako, ganun ako gagago. Ang reported lamang po na namatay is ay almost 20,000 to 30,000. So, were you disappointed on this, Mr. Kulang. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator.
Pwede, papayag ako, sampalin nyo ako, pero pirma muna kayo sa waiver. Sampaling ko siya sa publiko. Kung may ebidensya po tayo na involved siya sa droga, papatayin niyo rin po si Oo. Michael Yang. Ako? Maniwala ka? Kung may mga ebidensya po, Oo. papatayin niyo. Tawagan kita, kasama ko. Hindi po. Ayokong maging... Samahin Ayoko kita. pong maging... Ano, bawal yan. That single statement, I can send you to prison. I guarantee you. Hindi mo alam yan? Hindi tayo nasi-threaten doon. Huwag ka bang barurong, ma'am? You do not know me from Adam. Nalaman natin, meron talagang reward system at merong pinanggagalingan yung pondo para dun sa reward system. Do not make me account for something which I cannot do legally. That is not allowed by law. You are asking as if you are from the COA. Kailangan mo ng report, so you have to bring the papers. Ano? Hindi naman ako COA. Ako po ay nagtatanto dahil ako po ay pinapapatay ni dating Pangulong Duterte. Kung pinapatay kita, bakit buhay ka pa ngayon? Successful po ba ang war on drugs ninyo? Successful, ma'am. Na-minimize yung drugs. You cannot entirely eradicate drugs because pang hanap buhay yan eh. Mr. President, you are surrounded by, I believe, 4 lawyers. Hindi ko na kailangan, ma'am. Because you are a lawyer I can yourself. take of myself. I can take Yes. care of myself. Magtanong na kayo na magtanong. Ano? Pag sinabi kong campaign against drug, you do it as a police officer. Nag-aral ka naman ng 2 years basic, sinunod mo lahat, you should follow. That if you go out of the way, I cannot answer for you. Where do you draw the line of your responsibility in this war on drugs? Because guilt is personal. Yes, it's very personal. You're a lawyer? Yes, Mr. President. I will talk slower. Panyero, you talk slower. Okay. Maybe maganda ka ang English mo, pero fortunately, hindi naiintindihan. Gusto ko yung abogado natin na nang insulto dito sa isang member natin dito, makinig na mabuti at i-correct niya ang English ko. Gusto ko pong marinig ito ng mga DDS trolls at DDS vloggers na tumitira sa amin at sinisira ang aking reputasyon. Gusto kong sabihin sa kanila, ilang boto ba ang ibinigay niyo kay former President? Ako po, Mr. President, libo-libong boto ang pinigay namin sa inyo. Nagpasalamat ba kayo sa akin? Hindi. Tinawag niyo ang Diyos na stupid, Mr. President. Tinanggap po namin yan sa pagkayo Pangulo, Mr. President. And I do not want you to go to hell. You said publicly, if you are corrupt, I will fetch you using a helicopter to Manila and I will throw you out. Hyperbole lang yun, sir. So, Mr. Hindi Chair, papayag ang piloto niya, sir. sino po yung tinapon ninyo sa helicopter? Sinabi niyo po eh. Paano itapon niya, sir? Saan mo ba yung... Kung ang parisyon nakahuli po ng isang babae that was caught in the act of adultery, they're about to stone them. Stone her. Papatuhin na po. O nilapit po nila kay Kristo. At sinabi po nila sa ating Panginoong Jesucristo, Sir, do I condemn you? Go and sin no more. Hindi ho ba mas maganda yung salita ng ating Panginoon po, Mr. Chair, Mr. President? Hindi na ako papatay, sir. Retired na ako. Dapat talaga mag-retire na ho tayo. Retire na ako, sir. Ayaw ko na. Bago ko sagutin yung ano sir, ayaw kong pumunta ng impyerno. Pastor ko man, sir. Pero, lang ako. Mr. hindi po ito confessional. Ano po? Ito po ay quadcom hearing. Neither do I condemn you. Go and sin no more. Pinagdadasal ko po kayo
Salamat. Totoo po yan. Totoo po yan. Hindi po dasal na ama namin, ha? Ito po ay dasal coming from the heart. Eh bakit po kayo pumapatay? Mas mabuti pala na makulong tong mga hayop ay. Sorry po. Mr. Chair, hyperbole pa po to. Sinabi po nyo nung kayo ay mayor ng Davao that you would patrol the streets in your big bike looking for trouble. Sabi nyo? Oh, hindi po to hyperbole. Totoo po ito. Oh, kasi looking for trouble eh. Kayo po ay nagbabike looking for trouble. Yes, sir. Oo. Mukhang mali po yata yung ganong salitang looking for trouble, di ba? Siguro mas maganda kung looking for criminals. Tama ko ba? Looking for criminals. Yun ang mas maganda salita. Para magamit ko yung baril ko, sir.